Nasa 15 vehicular accidents ang naitatala sa Cebu City araw-araw dahil sa mga sasakyang nagka-counterflow o hindi dumadaan sa tamang lane. Base yan sa datos ng Cebu City Traffic Operations Management o CTOM. Bilang tugon sa problemang ito, ipinag-utos ni Cebu City Mayor Tomas Osmeña na mahigpit nang ipagbabawal ang pag-counterflow. Sa Facebook page ni Osmeña, pinaaalahanan din niya ang mga motorista na iwasan ng mag-counterflow. Ang kautusang ito, formal daw na ilalabas sa isang executive order. Agad namang nagpulong ang mga tauhan ng CTOM sa pangunguna ni Francisco Isko Uwano kasama ang lahat ng mga inspektor. Ayon kay Uwano, pagmumultahin ng 500 piso ang mga sasakyang mahuhuli. Dadalhin na rin ang sasakyan sa impounding center at maaari lang kunin pagkatapos ng 30 araw. Bukod sa multa, magbabayad din sila ng storage fee kada araw. Para sa motorsiklo, papatak ng 100 piso kada araw. 300 piso kada araw naman ang storage fee ng mga 4-wheel vehicle, habang 500 piso naman para sa mga truck. No early release. Pasabot, maskin iya pang kaila or maskin kinsay mo hangyo, di niya musugot, which is 30 days yun ang ipakon. Ang iyang tuyo og tumong karon no, wa siya nanumbaling aning fine og penalty, which is kaning minimal ra. Ang iyang tuyo og tumong aning programa is tungod sa pagdisiplina sa mga driver o kaning to save more life. Exempted sa ilalabas na executive order ang mga ambulansya na may sakay na pasyente at bumbero na re-responde sa sunog, pati na rin ang pulis at CTOM personnel na re-responde sa krimen o vehicular accident. Man ato sang gipahibaw ang atong mga enforcer karon nga maglikay sa extortion kay kumikan aning implementation sa executive order daghan sa kayong mga hangyo-hangyo. Chona Carion, Nagbabalita, Pilipinas.